for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may karandika. Programang nagtatagulo, kikilala at magbibigay-laga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may karandika. Programang hatid ay mapalihang pagsasabulat, alakayan at informasyon. Handog sa inyo ang kapitanan ng mga kamag-anak ng migrante mga kabayang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampitan. Okay. Magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Feni Codemus para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At ngayon guys lang natin to tingnan at alamin kung ano ba yung kabuang nangyari doon sa travel ng ating Pangulo. Diba? Sa simula hanggang sa ano. At syempre nagpapasalamat din tayo sa RTBM. Talaga nasubaybayan naman natin ang pagdating ng Pangulong Marcos doon mismo sa Saudi Arabia. Tungayan natin. Ang kakampi online kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Dito sa ating babaeng migrante may kakampi ka, lagi po kayong may kakampi. Padating ang ating Pangulo dito, nakarating na siya sa Saudi Arabia. Gaano kaimportante ang mga travel na ito ng ating Pangulo, di ba? Ito po ay naglalaman din na kung ano ang mga dapat gawin at ano yung mga ipipresenta ng ating Pangulo sa loob ng diyan sa mismong Saudi Arabia. Tunghayan naman natin, ano nga ba ang mga nilalaman ng speech ng ating Pangulo nung nandun na siya sa Saudi Arabia? At paano kinausap ang ating mga kababayan nando doon? Naku, tuwan-tuwa ang ating mga kababayan. Lahat ng ating mga bisita, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, salamat po sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Nagpapasalamat din po ako na pinaunlakan ninyo ako at ang ating paanyaya upang magkita tayo dito sa Saudi Arabia. It is always an honor and a pleasure to spend time with the great Filipino community of Saudi Arabia. I wish to recall the first time, yung unang pagpunta ng isang Pangulo rito sa Kingdom of Saudi Arabia ay ang taong 1982. At ang pumuntang Pangulo rito ay ang aking ama na President Ferdinand Marcos Sr. He came to Saudi Arabia. He had a state visit to meet His Majesty King Khaled bin Abdul Aziz Al Saud to renew the good relations between the Philippines and Saudi Arabia and to reassure the kingdom that both countries
will remain great friends. And I, as his son, and now as President, will continue in that tradition. Ipapagpatuloy po natin. At yan po, ang naging bahagi sa ating pagpunta rito ay para kausapin ulit ang ating mga kaibigan dito sa Saudi Arabia at hindi lamang sa Saudi Arabia, kung hindi dito sa Middle East, upang tiyakin na ang kalagayan naman ng ating mga mamamayan, ng ating mga Pilipino ay nasa mabuti. At kung may problema man, ay pinag-usapan natin at kaya po nating ayusin. I have come on the gracious invitation of His Majesty, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to participate in the inaugural ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Dahil miyembro po tayo ng ASEAN, ang Pilipinas ay talagang nais i-promote ang friendship at saka pagandahin ang relasyon ng ating iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga tinatawag na regional blocs. The Philippines' vibrant individual relationships with the GCC countries. Ang GCC countries, the Kingdom of Saudi Arabia, ang UAE, Qatar, Kuwait, the Sultanate of Oman, Bahrain, are special because of the millions of Filipinos who have worked and lived and continue to thrive here. Dito lamang sa Saudi Arabia, ang Pilipino ay baka malapit ng aabot ng 1 milyon dahil nasa 760,000 na yata tayo. At dito sa Gulf States, ito yung mga nabanggit kong mga bansa, 2.2 million ang Pilipino na nakakalat po diyan. At naaalala ko po that the tremendous impact that overseas Filipinos have had on the Filipino economy. I would be remiss, of course, if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered. Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. The knowledge and the skills that you have acquired, yung inyong galing at sipag habang kayo'y nandito, have proven to be invaluable assets to the Philippines. Kaya't sasabihin ko sa inyo, dahil pag nakausap ko po ang yung mga leader po ng mga bansa, ngayong kanina lang umaga, ay nag-uusap kami. Bago pa ako makapag-hello, makapagbati, lagi na lang sinasabi, ang galing-galing ng mga Pilipino dito sa amin. Ang husay-husay ng mga Pilipino sa amin. Ang babait, ang sisipag ng mga Pilipino rito. Kaya naman, talaga naman, pagka naririnig natin ang national anthem, ay talagang nakakataba ng puso dahil sa inyo. Pagpunta po namin dito, talaga naman ang nararamdaman po namin, proud to be a Pinoy. Maraming salamat sa inyo. So continue to share your experiences to our countrymen and bring technical expertise back to the Philippines. Your efforts have not gone unnoticed. I look forward to your return. With your help, the Philippine government's integration programs will continue moving forward towards a brighter future for our country and for our peers. Bilang mga huwaran at ulirang kasapi ng lipunan, kayong mga OFW ang pinakamahusay na kinatawan sa kultura ng Pilipinas. As cultural ambassadors have shown the people of the world the kindness, the warmth of the Filipino. You have all contributed to the promotion of the Philippines as a remarkable tourist destination. Lahat po na magkaroon ng OFW at dumami na at nakikilala po tayo, nakakatulong po yun dahil sa sinasabi nila, itong mga Pinoy na nakilala namin, ang gagaling nila, ang huhusay magtrabaho, ang babait, mapagkatiwalaan. Iniiwan yung mga bata sa atin dahil hindi sila nangangamba na baka
hindi mabuti ang pagkaalaga sa mga anak nila. Kaya naman nasa puso na nila ang pagmamahal ng Pilipino. Yan po ang inyong ginawa. Yun po ang ipinakita ninyo. Kaya po ang reputasyon ng Pilipino bilang workers, bilang healthcare workers, bilang caregivers, bilang skilled professionals, bilang engineer, bilang contractor, ay po kilala na po tayo dahil sa magandang trabaho na inyong ginawa. At kanina lang po, bago po kami pumunta rito, ay nakausap ko po ang Crown Prince. Ang sabi ng Crown Prince, unang-una sabi niya, I have to tell you, my second mother is a Filipina. Sabi, dahil lang nag-alaga pala sa kanya nung bata siya ay Pilipina. Kaya naman sabi na, mahal niya ang mga Pilipino. At yung pagmamahal na po yun na sa inyo, ay nararamdaman din po namin sa Pilipinas. At kami naman, para kaming cheering squad ninyo na sinasige, galingan ninyo, magpasikat para tayo mga Pilipino ay talagang ang tingin po sa atin ay tumaas ng gusto. Ay sabi po ni Crown Prince, sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya, that 80% of the ICU personnel are Filipino. 80% in the whole of Saudi Arabia. Sabi niya, pag nawala yung Pilipino dito sa Saudi Arabia, tigil lahat. Sabi niya, talagang ganyan ang dependence namin sa mga Pilipino. Kaya naman, talaga naman masasabi natin na ang OFW ay hindi lamang tumutulong sa ekonomiya dahil sa remittances ninyo. Marami nang nangyari na naghihirap ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa remittance na pinapadala ng ating mga OFW ay talagang nabubuhay pa tayo, nakakaahon tayo doon sa mga problemang hinaharap natin. At malaking paghahanga ang nakikita nila dahil matibay, kahit na nagsasakripisyo kayo at malayo kayo sa pamilya ninyo, yun alam natin na yung sakripisyo ninyo ay para sa pamilya ninyo. At kinahahangaan ito dahil ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya naging bahagi ng kultura ng Pilipino at ito'y kinahahangaan ng lahat ng makakita na inyong pagmamahal ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad at ng inyong bansa. I find that sense of family amongst the Filipino community very inspiring, as do our friends, the locals where the OFWs work. Supporting one another, helping distressed kababayans are traits worth emulating. A strong sense of community is incredibly important, especially for migrant workers. I request that the Filipino community in Saudi Arabia continue to help one another. At dito po tayo naging magaling dahil tayo ay nagtutulungan sa isa't isa. At hindi na tayo nagtatanong. Basta't may nakita po tayo, yun ang ating ipinagmamalaki. Kung maalala ninyo, nung kampanya, yun ang aking sinasabi. Ang ugali ng Pilipino, ganyan talaga. Pagka may nakita na nahihirap, ay tutulungan. Lalong-lalo na pag Pilipino, nakita, may pangangailangan, gagawin ang lahat para ibigay sa kanila yung pangangailangan na yan. At yan talaga, nasa kultura na po natin. Ito po ay ang isang nagpapatibay sa inyong nagiging karanasan kapag kayo ay lumalayo sa Pilipinas at kayo ay nagtsatsaga at kayo ay nagtatrabaho ng mabuti. Yan po ang para hindi tayo po mawala ng inspirasyon. Yan po ang bahagi ng kultura natin na hindi pinapayagan na makalimutan natin ang mga malalapit sa atin. But also the government is part of this process. We are committed to providing solutions to ease the lives of overseas Filipinos. I have instructed all the government agencies to utilize digital technology to streamline previously lengthy processes. The OFW Pass, for example,
is a digital technology solution that removes the need for paper requirements, making returning to your country of work more convenient. Ito po ay inspirasyon din po ni Secretary Toots Ople, ay tinutuloy lang po namin. Further, we remain committed to developing Philippine economy and improving the lives of the Filipino people in general. Kaya't sa mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia, maraming pong salamat sa inyo. Naway patuloy kayong magpagpalain ng may kapal. At bago po ako makapagtapos, hindi ko po maaaring tapusin ang aking pagsalita na hindi ako magpasalamat sa isuporta na ibinigay ninyo sa nakaraang halalan sa aming dalawa ni Inday Sara. Lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Hindi naman kami nakapagkampanya rito, pero kayo ay lumabas at nagbigay ng inyong, nagparamdam kayo ng inyong pagmamahal at inyong pagsuporta. Yes. Kaya dinala po namin itong dito para maramdaman naman ninyo. Siguro sa napapanood nyo na lang sa YouTube saka sa Facebook yung mga pag-sortie campaign sortie namin. At nakita namin. Pero asahan po ninyo. Alam nyo po, kahit malayo kayo sa Pilipinas, yung sigaw ninyo, yung pagmamahal ninyo, yung inyong pagsuporta po sa amin at inyong paniniwala sa kinabukasan ng Pilipinas at ng Pilipino ay ramdam na ramdam namin. Yan po ang nagbigay sa amin ng lakas, ng tibay, ng loob na ipatuloy ang aming advokasya na ipagkaisa ang buong Pilipinas. Yan po ang ating kinampanya. Yan po ang inyong sinuporta. Yan po ngayon ang aming isusukli sa inyo. Ipagkakaisa natin ang Pilipinas para maging mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. At mas maganda ang Pilipinas. Napakalaking bahagi ng OFW sa lahat po ng aming pinaplano. Hindi po namin kayang gagawin lahat ng aming pinaplano kung wala po ang OFW. Kundi po namin maasahan ang trabaho, ang sipag, ang hinahangaan na Filipino overseas workers na kinikilala na ngayon sa buong mundo. Kaya nangyayari po, sa galing talaga ninyo, we have become victims of our own success dahil gustong-gusto ng mga employer na kukunin nila, inuuna talaga nila, gusto nila Pilipino. Problema, nauubos ngayon yung mga trabaho doon sa Pilipinas. Kaya napalaki ang trabaho ni Dato Teng Mangundadato ng TESDA dahil kailangan niya mag-retraining para talagang kahit papano meron pa rin namang maiwan na mga magtatrabaho doon sa atin sa Pilipinas. Kaya natutupad naman natin ang ating mga pangarap, matutupad naman natin ang ating mga pangarap basta't ipagpatuloy po natin. Marami pong problema na dumadating, ngunit kagaya ng sabi ko, kagaya ng ugali ninyo, doon sa atin, nakikita ninyo, kahit na may hinaharap na problema, lagi naming iniisip, basta't magtulungan tayo, basta't magkaisa tayo. Kaya ang aming konsepto sa pamahalaan ay yung tinatawag na whole of government approach. Dahil hindi na kaya ng isang departamento lamang ang mga problemang hinaharap natin. Kailangan lahat ng departamento na makatulong ay kasama sa solusyon sa mga problema. At pinalawak pa natin ito dahil hindi lamang the whole of government concept, kundi the whole of nation concept. Dahil ay sinasabi natin, kailangan natin ang tulong ng lahat ng Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Kung tayo ay hindi kasama, hindi nagkakaisa, kung saan-saan po tayo humihila, kung saan-saan po tayo tumutulak. Ngunit, dahil sa suporta po ninyo at sa laki
ng ibinigay ninyo na boto sa amin ay makikita natin ay dahan-dahan ay pinagkakaisa natin ang Pilipinas at napatunayan na rin natin na ang Pilipino ay talaga naman mapagmahal. Ang Pilipino talaga ay may lahi ng kabayanihan na hindi mawawala kahit saan man napunta, sa Saudi Arabia man, o maiwan man sa Pilipinas, o mapunta kung saan, sa Europe, sa Italy, kung saan-saan ang nasa Pilipino. Ang binibiro ko nga sa kanila, sabi nila, lahat ng puntahan namin may Pilipino. Sabi namin, dinadahan-dahan namin kayong lahat. After a while, kami na magte-take over lahat kasi kahit saan ka pumunta may Pinoy. At yung mga Pinoy na yan ay nasa magandang posisyon at napakagandang reputasyon. Yan po ang ating inaasahan sa ugali ng Pinoy. Yan po ang inaasahan natin sa kultura ng Pilipino. Kayo po ang pinakamagandang halimbawa ng mga magagandang bahagi ng ating kultura. At iyan ang ipinakita ninyo sa inyong pagbiyahe, sa inyong pagtrabaho. Kaya naman po, pati na ang Pilipinas at ang mga naiwang Pilipino sa Pilipinas ay nararamdaman ang pagmamahal na kung tutuusin ay nanggaling sa trabaho ninyo, nanggaling sa sipag ninyo, nanggaling sa galing ninyo. Kaya uli, maraming salamat. Mabuhay ang OFW! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Napakasaya, no? Napakaganda ng mga tinura ng ating Pangulo. Piruin mo yung prinsipe doon, di ba? Aba, ang nag-alaga po sa kanya Pinoy. So, maraming salamat sa RTBM. At syempre, ngayon ating tunghayan naman, ano ba ang mga kaalaman ninyo tungkol sa sigalot, di ba? Tingnan nga natin, nakuha ko to eh. At ano ba ang mga may kaaway ba tayo? Sige nga, tingnan natin. Meron ba tayong mga kaaway na bansa? O galit sa atin ng mga bansa? Ating alamin dito sa ating kaalam. Tama ba ako? Sige. Hindi na maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan lalo Thanks, na ng mga bansa. Kaya naman, maging ang bansang Pilipinas ay mayroong ding mga bansa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga bansang ito ay ang Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Amerika at Arab nations. Paano nga ba nag-umpisa ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansang ito sa Pilipinas? Yan ang ating alamin. Isang bansang Pilipinas na talaga namang maraming mga tao ang pumupunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran sa paghanap ng trabaho. Kadalasan sila ay construction worker, factory worker, domestic helper, nangangamuhan at marami pang iba. Kaya naman kahit sa ang panig ng mundo, mayroong Pinoy na nagtatrabaho. Sa gustuhan na kumita ng malaking pera kahit na mahirap ang mag-isa sa ibang bansa. Tinitiis nila ito para sa pamilya. Ngunit isa sa mga kinaharap ng mga Pinoy na OFW ay ang direktang epekto kapag nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang ating bansa na Pilipinas sa bansa na kanilang pinagtatrabahuhan. Narito ang ilang mga bansa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating bansa. Indonesia. Sinong mag-aakala na ang bansang katulad ng Pilipinas mula sa itsura ay nagkaroon din ng nabuong di pagkakaunawaan sa ating bansa. Nagumpisa ito ng kidnapin ng mga rebeldeng Abu Sayyaf ang ilang mga Indonesian citizen sa probinsya ng Sulu noong 2016. Kaya naman nagprotesta ang mga Indonesian sa tapat ng Philippine Embassy sa Indonesia at may bitbit na mga banner. Dahil sa insidente, naging dahilan ito upang makatanggap ng hindi magandang pagtrato ang ating mga kababayan sa Indonesia. Isinisisi nila ang nangyari sa ating mga kababayan. Sinasabi nila na naglipa na daw sa Pilipinas ang mga grupo ng rebelde. Amerika.
Paano nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang Pilipinas at Amerika kung alam naman natin na malapit talaga ang bansang ito sa Pilipinas? Kung babalikan natin ang nakaraan, matatandaan kung gaano kababa ang tingin ng Amerika sa Pilipinas. Makikita sa isang pahayagan ng The Boston Sunday Globe kung saan nakalahad ang pagbabago daw na ginawa ng Amerikano noon sa Pilipinas. Taong 1920, nagkaroon ng malawakang immigration ng mga Pilipino sa Amerika. Dahil nga sa napakayamang bansa nito, madaming mga Pinoy ang naghangad na makaranas din ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, tila kabaliktaran ang nangyari dahil nakaranas ang mga ito ng pagpapahirap. Dahil ibinibigay sa mga Pinoy ang napakabibigat na mga trabaho. Ang masaklap pa dito ay sapilitan. Nagpatuloy ang ganitong pagtrato hanggang sa dumating ang taong 1940. Sa taong 1940, dito nabuo ang kasunduan ng Nationality Act of 1940 kung saan maaari nang maging isang citizen ng Amerika ang mga Pinoy at kabilang na din dito ang pagkakaroon nila ng proteksyon para sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang Pilipino ang sakop ng Nationality Act of 1940 dahil maging ang ilang mga dayuhan ay sakop ng kasunduan na ito. Ngunit kung iisipin nating mabuti, lalo na noong nagdaang pandemya, hindi maitatanggi ang pagmamaliit at pang-aabuso na natatanggap hindi lamang ng ating mga kababayan kundi ang ilang mga kapitbahay din nating mga Asyano dahil marami sa mga ito ay isinisisi ang pagkakaroon ng pandemya sa mga Asyano. Kaya naman hindi biro ang diskriminasyon na natatanggap ng ating mga kababayan at kapitbahay. Meron pa dyan na napabalita na nakatanggap ng pananakit na pisikal at pinaalis sa kanilang bansa ang ilan sa ating mga kapwa Asyano. Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang espesyal na administratibong rehiyon ng China. Nasa halos 238,000 mga Pinoy ang nagtatrabaho dito at karamihan sa kanila ay mga domestic helpers. Nag-umpisa ng hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan at mga mamamayan ng Hong Kong noong taong 1970s at 80s. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang naghahangad ng mataas na sahod. Nang mga panahon na yon ay talaga namang lumobo ang bilang ng mga Pinoy na gustong magtrabaho sa bansang Hong Kong. Humantong ito sa punto na mas marami na ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho at bumaba naman ang bilang ng mga Chinese na mayroong trabaho. Kaya naman nagdulot ito ng inggit at galit sa mga Pilipino. Bumuo pa mismo ng samahan ng mga Chinese kung saan tinawag nila itong Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong, kung saan isa sa layunin nito ay ang pababain ang bilang ng ating mga kababayang Pinoy na mayroong trabaho sa bansa nila at bigyan ng trabaho ang sarili nitong mamamayan. Muling nanumbalik ang galit ng mga Chinese sa mga Pinoy nang mangyari ang hostage taking sa Carino Grandstand. Ito ay matapos i-hostage ni Rolando Mendoza ang isang bus na puno ng mga Hong Kong tourist at 8 sa mga ito ay nasawi. Malaysia, hindi lingid sa ating kaalaman na isa ang bansang ito sa ating kapitbahay. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan nang akusahan nila tayo na ang Pilipinas daw ay nagdala ng mga masasamang tao sa bansa nila. Yan ay matapos tumawid ang ilang mga Pilipinong Muslim sa border ng Sabah. Ibinabato nila na mayroon daw utang ang Pilipinas sa gobyerno nila dahil yan sa mga nagasto sa paggamot sa mga Pinoy na tumawid sa border at nagkakasakit. Kanilang pinuputok na dapat sa kanila daw iyon nararapat na gastusin at hindi sa mga Pinoy. Bukod pa riyan, ibinabato din nila sa atin ang paratang na nasa lahi daw natin ang pagiging magnanakaw, masamang loob. At ang pinakamatindi pa rito ay ang pagsisisi nila sa Pilipinas na ito daw ang dahilan kung bakit daw sila naghihirap. Dahil daw inaagaw natin ang mga lupain na dapat ay sa kanila, maging ang mga pinagkakabuhayan nila. Arab Nations, isang Saudi Arabia sa pinakamalaking bansa na mayroong mga OFW at may pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Pilipino ang 4 sa pinakamaraming dayuhan nagtatrabaho sa Saudi. Unang nagpuntang mga Pinoy sa Saudi taong 1973 kung saan grupo ng mga engineer na Pinoy ang nag-migrate sa Saudi. Umabot sa 800 hanggang 900 na mga Pilipino ang pinaprocess ng Saudi Arabian Embassy kada araw dahil na din sa taas ng pasahod sa bansang ito. Kaya naman maraming mga Pinoy ang nagkukumahog na lumipad at doon humanap ng trabaho. Ngunit sa kabila ng mataas na pasahod, kapalit naman ito ang pagmamaltrato at pang-aabusong sexual at hindi pagpapasahod.
Kaalam, para matanggap mo ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito. Katulad na lamang ng kwento ni Agnes Mansilla, isang OFW na domestic helper kung saan nasapilitan siyang pinainom ng bleach ng kanyang amo matapos niyang hindi maayos na makapagtimpla ng tea. Bukod pa riyan, ayon kay Agnes, 1 buwan at 6 na araw na daw siyang hindi pinapakain ng kanyang amo maliban sa kape. Sapilitan din siyang pinagtatrabaho ng 5 a.m. hanggang 2 a.m. araw-araw. Mayroon din siyang mga kagat sa likod dahil palagi daw siyang kinakagat ng amo niyang babae kapag nagkakamali siya. Isa din si Marlene Nunez sa mga OFW na nakaranas ng pagmamaltrato sa kanyang amo. Ayon sa kanya, tumakas lamang siya sa kanyang employer matapos niyang makaranas ng pang-aabuso at sinubukan pa daw nitong kuhain ang passport, pera at ilang mga gamit niya. Kaya naman napagdesisyonan niya na tumakas at pumunta sa pinakamalapit na police station at magpa-rescue sa Philippine Embassy. May mga tao talagang ganito ang pagtrato sa mga Pinoy. Dahil para sa kanila, sila ay mataas at may karapatan sa isang tao dahil ito ay binabayaran nila. At ang tingin nila sa mga ito ay alipin. Ngunit hindi natin maiaalis na may mga kababayan tayo na maswerte sa mga napapasukang amo na mababait. Kaalam, sa tingin mo, ano pa bang mga bansa ang nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na. Okay. Ayan, di ba? Kita naman natin at narinig kay Kaalam, di ba? Subscribe kayo kay Kaalam, marami kayong matututunan. Okay, at syempre, nakuha naman natin ngayon ang sigalot. Ang away-away na yan dito sa Israel. Tingnan nga natin, ano na ba ang development? Hindi na maiwasan. Sa pagbuti ng mundo, may mga kababayan tayong patuloy na nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Sila, ang mga bayaning iniinda ang takot para lamang maitaguyod ang mga naiwang pamilya na ang tanging panalangin ay ang kanilang kaligtasan at matiwasay na pagbalik. Ramdam ng ating pamahalaan ang pangambang bumabalot sa ating mga puso para sa mga mahal natin sa buhay na kasalukuyang naiipit sa sigalot, munsod ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman umpisa pa lang, kaagad na iniutos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang madali ang pagsaklolo sa kanila. Dahil saan mang parte ng mundo, anuman ang sitwasyon, walang Pilipino ang maiiwan dahil andito na ang bagong Pilipinas. Tinaguri ang The Promised Land ang Israel at para sa ilan nating mga kababayan, sumisimbolo ito ng bagong pag-asa. Kaya naman hindi nakakapagtaka na aabot sa mahigit 28,000 overseas Filipino workers ang piniling magtrabaho sa Israel. Karamihan sa kanila mga caregivers at hotel workers. Ngunit sa isang iglap lang, ang bagong pag-asang ito ay nabalot ng bangungot matapos biglang lusubin ng Hamas ang Israel at isagawa ang walang pakundangang pagpaslang noong October 7. At dito na nga, sumiklab ang panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hindi na bago ang nararanasang sigalot sa pagitan ng Israel at mga kalapit na bansa nito. Malalim na rin ang pinag-ugatan ng iringan sa teritoryo mula pa ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa pagtugis ng Nazi sa mga Hudyo sa bansang Alemanya, nagkaroon ng malawakang paglikas. At sa bisa ng ipinasang Resolution 181 ng United Nations General Assembly taong 1947, nabuo ang bansang Israel sa lupaing sakop ng Palestine. Mariing kinontra ng mga Arabo ang pagkakahati ng kanilang teritoryo na nagresulta sa kaguluhan at samot-saring digmaan. Mula sa maliit na lupain sa Palestine, mas lumawak pa ang teritoryong sinasakupan ng Israel at pinag-igting ang depensa nito gamit ang pinakabagong teknolohiya sa pakikipagdigma tulad ng Iron Dome.
Sa pagsiklab ng panibagong digmaan, maraming mga OFWs ang naiipit. Hindi lamang sa Israel maging ang mga Pilipinong naninirahan sa Gaza, ang teritoryong pinamumunuan ng Hamas. Well, the Philippine Embassy in Israel, along with other embassies, are working double time, doing all they can to ensure the safety and protection of our bayans, including working on their repatriation. Right now, the situation in Israel is more stable, so our efforts are now concentrated on Gaza. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs, 4 na Pilipino na ang kumpirmadong nasawi sa Southern Israel mula nang sumiklab ang digmaan nitong October 7. Habang 135 Filipinos naman ngayon ang naiipit sa Gaza dahil sa ginagawang pag-atake ng Israel. Karamihan sa kanila ay mga Pilipinong nakapangasawa ng mga Palestino. And not one has been repatriated yet because of the fact that Gaza is under a blockade. But we are working on it. We are working with our partners, diplomatic partners, to see if a humanitarian corridor can be opened to allow people to exit through, obviously, if not the border with Israel, through the Rafah border with Egypt. Suma total, umaabot na sa 1,400 Israeli ang napaslang, habang aabot naman sa mahigit 3,000 Palestino ang namatay sa Gaza. Gaza has been under blockade for several years now, so there's limited supply of food. But there's available quantities pa rin, but in limited quantities. Itong pagkain, kuryente, at tubig. Yun na lang mabibigay namin. At the same time, we are also coordinating with international organizations with presence in Gaza. This includes the UN agencies responsible for humanitarian operations, as well as the International Committee on the Red Cross, to provide support and assistance to our nationals when the situation calls for it. Sa pagsiklab ng digmaan, agarang nagpatawag ang Pangulo ng pagpupulong para mabilisang mailikas at makapag-abot ng tulong ang pamahalaan sa mga OFWs na nagtatrabaho sa Israel. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan na siyang may saklaw sa Gaza, nasa 72 kababayan na natin ang nagpahiwatig na makasama sa repatriation program ng pamahalaan. The 135 Filipinos in Gaza are composed of 129 resident Filipinos. Many of them are married to Palestinians, and this number includes also their children and grandchildren. We also have 3 Filipino tourists in Gaza, 2 doctors working for Doctors Without Borders, and 1 Filipino worker who has been in Gaza since 1999. The 135 Filipinos have heeded our advice to relocate to Southern Gaza. Nandun na sila sa Southern Gaza. They're in the Rafah Governorate, which is very near the Rafah border crossing. We received reports that the Rafah border crossing will open soon after an agreement was reached to bring in humanitarian aid to Gaza. Now, we hope that this agreement will be implemented soon so that our nationals, other nationals, including our Filipino nationals, will be allowed to cross the border and enter Egypt. And eventually, from there, they will be picked up by our Philippine Embassy in Cairo, and brought to Cairo for their repatriation to the Philippines. Sa unang ginawang repatriation program ng pamahalaan para sa mga OFW sa Israel, umabot sa 16 ang bilang ng mga OFWs ang nakauwi sa kani-kanilang pamilya, habang 18 naman ang napasama sa ikalawang repatriation program.
na po naging normal po yung takot po kasi na baka makarating sa amin yung mga Hamas. Kasi hindi ko po alam kung anong pwede pong mangyari. Na baka lumala o para makauwi na po ako kasi single parent po ako. Nangangamba po ako sa mga anak ko. Saka para po kung sakali, hindi mahirapan ng gobyerno na mag-repatriate ng sabay-sabay ng mga Pilipino po doon. May narinig po kaming bomba, tapos nagsirena po agad. So, yun po, may dala-dala po akong baby. So, tatakbo kami sa bomb shelter. Past years, nararanasan ko naman po yun, pero hindi siya ganun katindi. Pero ngayon po na may baby din po ako, yun po yung medyo scary po para sa akin. Takot kami kasi may mismong bumaksak na bomba malapit dun sa bahay. Kasi matagal na ako sa caregiver sa Israel eh. Pero nung inabot ako ng mga stranding, ito ang pinakamagulo. Patuloy naman na isinasaayos ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan ang paglikas sa mga kababayan nating naiipit sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Problem is the delay of the border crossing is largely due to the inability of Egypt, Israel, and the U.S. to reach an agreement. Egypt wants humanitarian aid to enter Gaza before they will allow foreign nationals, including Filipinos, to exit Gaza and enter Egypt. They want to bring their Palestinian spouses with them. They cross the border. The decision to allow entry of Palestinians to Egypt is something that's beyond our control. That's the sovereign right of Egypt. Kung magbakatsakali sila at dali nila yung mga asawa nila, dali na rin nila yung mga marriage contracts nila to show proof of relationship with their Palestinian nationals. We can't really tell when the border will open, but we are thankful that there has been reported agreement to allow humanitarian aid into Gaza. Sa pag-uwi ng mga kababayan natin mula sa Israel, samot-saring tulong mula sa pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sumalubong sa kanila upang agarang matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Okay, tingnan nga natin ngayon. Yan ang mga doon sa loob, di ba? Pero tingnan natin, ha. Ano ba ang pinakamamayayaman na bansa na puntahan din ng ating mga kababayan? Tingnan nga natin. Labing-dalawang bansa na pinakamayaman sa buong mundo as of 2023. Alam mo ba kung anong bansa ang pinakamayaman ngayon? Pang-ilan kaya ang Pilipinas? Sa pagsukat kung mayaman ng isang bansa, dalawa ang basihan. Una, ang GDP nominal o ang current price sa market ng buong bansa, at ang pangalawa naman ay ang GDP per capita, na ang kabuuang halaga ng GDP o Gross Domestic Product ay dinidivide kung ilan ang bilang ng populasyon ng isang bansa. At ang gagamitin natin sa videong ito para i-rank ang mga bansa na pinakamayaman sa buong mundo ay ang GDP nominal. Kaya narito ang 12 bansa na pinakamayaman sa buong mundo. South Korea, $1.72 trillion. Ang South Korea ay isa sa maunlad na bansa pagdating sa teknolohiya sa mundo. May mayamang kultura. Isa rin itong grooming country na may sariling entertainment field, Korean dramas, K-pop, at kilalang mga personalidad na umaakit sa mga tao sa Asia upang tangkilikin at pahalagahan ang meron sa South Korea. Kaya naman, lumago talaga ang kanilang entertainment industry at automotive manufacturing. Pang-apat sa pinakamayamang bansa ang South Korea sa Asia at pang-12 naman sa buong mundo na umabot ang kanilang GDP sa $1.72 trillion. Russia, $2.06 trillion. Alam naman natin na ang Russia ay isa sa pinakakilala at malakas na bansa.
Sila ay kinikilala bilang world's largest mineral and energy resources, pangunahing nagpuproduce ng langis at natural gas. Maging sa sektor ng agrikultura ay maunlad ito, lalo na at maganda rin ang kanilang industriya at services. Kaya naman hindi nakapagtataka na kasama ang Russia sa isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang GDP nito ay umaabot sa $2.06 trillion. Brazil, $2.08 trillion. Ang Brazil ay pasok sa top 10 na pinakamayamang bansa sa buong mundo na ang GDP ay umaabot sa $2.08 trillion. Sikat ang bansa sa kanilang iconic Carnival Festival na kung tawagin ay Rio de Janeiro. Maganda ang kanilang turismo. Dito mo rin kasi makikita ang Amazon River at Amazon Rainforest at ang Christ the Redeemer State Zoo ng mga Katoliko. Canada, $2.09 trillion. Ang Canada ay may 38.8 million population at ang GDP ay $2.09 trillion. Ito ang ikapang-siyam na largest economy sa buong mundo. Apat ang pangunahing nagpapalago sa kanilang ekonomiya. Ito ang fuel, energy, manufacturing at tourism. Dito nagmula ang BlackBerry phone, Sun Life Financial at Manulife na mga insurance company. At according sa Corruption Perceptions Index, ang Canada ay isa sa mga pinakamababa ang antas ng korupsyon. Italy, $2.17 trillion. Ang Italy ay may 60 milyong populasyon na may GDP nominal na $2.17 trillion. Ito ay pang-apat sa pinakamayaman sa Europa at pang-8 naman sa buong mundo. Ang Italy ay nakararanas ng high unemployment rate pero dahil sa exports at entertainment ay nakaka-recover ang ekonomiya nito. Sikat ang Italy pagdating sa architecture, culture, art, opera, literature, film at fashion. Dito nagmula ang pizza at pasta, Mona Lisa, Last Supper painting ni Leonardo da Vinci at Colosseum na pinakamalaking amphitheater sa buong mundo. France, $2.92 trillion. Ang France ay pangatlo sa pinakamataas na ekonomiya sa kontinente ng Europa at pang-7 naman sa buong mundo na may GDP na umaabot sa $2.92 trillion. Ang ekonomiya ng France ay free market-oriented economy. Ang chemical industry, agriculture at tourism ang nagpapaunlad sa kanilang ekonomiya. Kaya naman ang bansang ito ang pinaka-binibisita ng mga turista sa buong mundo. Dito lang naman matatagpuan ang Eiffel Tower at ang kilalang valuable brand sa buong mundo, gaya ng Louis Vuitton, Dior at AXA. Nandito rin ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa buong mundo at siya ang pinakamayaman sa buong Europa na si Bernard Arnault. United Kingdom, $3.16 trillion. Ang United Kingdom ay binubuo ng England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Maraming sports ang nagsimula dito, gaya ng football, rugby at cricket. Ang United Kingdom ay may $3.16 trillion GDP, pang-6 sa largest economy sa buong mundo, at pangalawa naman sa buong Europa. Ito ay may 67.7 million population. Ang sektor ng serbisyo tulad ng finance, retail at entertainment ang mga nagpapataas ng GDP sa bansa. Bukod sa sports, magaling din ang UK sa literature. Dito galing sila William Shakespeare at Charles Dickens. Dito mo rin makikita ang misteryosong monumento, ang Stonehenge. India, $3.74 trillion. Ang India ang pang-7 sa pinakamalaking bansa sa buong mundo at bansang may umaabot na 1.4 billion population. Nalagpasan nito ang China ng mabilis nitong 2023. Bagamat napakaraming tao nila, sila lang naman ang pangatlo sa pinakamayamang bansa sa buong Asya at pang-5 sa buong mundo in terms of GDP per nominal na umaabot sa $3.74 trillion. Ang sektor ng serbisyo, manufacturing, agriculture ay mahalaga sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Ang India ay nakilala sa kanilang kultural, natural landscapes, religion, Hindi film industry at dito mo rin makikita ang Taj Mahal. Germany, $4.31 trillion. Ang Germany ay pinakamayamang bansa sa buong Europa at stable sa top 4 sa largest economy sa buong mundo na may $4.31 trillion GDP. Kamakailan, ang Germany ang itinanghal na world champion sa FIBA basketball na ginanap dito sa ating bansa. Ang bansang ito ang well-developed and social market at strongest economy sa mga bansa sa kontinente dahil na rin sa kanilang skilled workforces. Ang major industry sa bansang ito ay car manufacture, machinery, household equipment at technology.
Dito nagmula ang sikat na sapatos na Adidas. Dito rin ang galing ang mga luxury cars tulad ng Mercedes-Benz at BMW. Japan, $4.31 trillion. Ang Japan ay pangalawa sa pinakamayamang bansa sa Asia at pangatlo sa buong mundo na may 4.31 trillion GDP. Matinding krisis din ang nangyari sa bansang ito, lalo na noong bombahin ito ng 2 atomic bomb noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ganun pa man, mabilis itong nakabangon sa krisis. Sa katunayan, ang Japan ang isa sa fastest Asian country na umusbong ang ekonomiya, especially sa advanced manufacturing and services, agriculture, automobile industry, at electronics. Mayaman ang bansang ito dahil napaka-advance ng teknolohiya, saganang kultura, kalidad ng kanilang edukasyon, kalinisan ng lugar, at matinding disiplina. Sikat din ang bansa sa mga anime, sumo wrestling, sushi and ramen. Maging ang Toyota, Honda, Sony at iba pa ay nagmula dito. China, $19.37 trillion. Ang China ang pinakamayamang bansa sa buong kontinente ng Asia at pangalawa sa buong mundo na ang kanilang GDP ay umabot na sa $19.37 trillion. At pangalawa sa bansang may pinakamaraming tao sa buong mundo na nasa 1.4 billion population. Sa kanila matatagpuan ang pinakamaraming sundalo sa buong mundo, kaya naman napakayaman ng bansang ito dahil sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo at sobrang daming produkto na ine-export na halos saan ka nga ata pumunta. May produktong made in China, kaya naman ang bansang ito ay world's largest manufacturing economy at world's fastest growing consumer market. Una, United States, $26.85 trillion. Ang Amerika, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo in GDP nominal na umabot na sa $26.85 trillion. Ang bansang may magandang sistema pagdating sa political at social system. Sa kabila ng maraming utang ng bansa, ay nananatiling competitive ito pagdating sa pagpapataas ng ekonomiya at masasabing ang US ay powerful at richest country ito dahil sa patuloy na pag-cultivate nila sa lipunan, pagsusuport at paghikayat sa mga entrepreneur at pag-innovate sa mga imbensyon at pagbabago ng panahon na nakatutulong upang magkaroon ng economic growth. Ang US ay isa sa pinakamaraming tao sa mundo at ginagamit nila itong productive at nakatutulong sa workforce. Ang US din ay isa sa leading manufacturing industry sa buong mundo. Nanatili naman ang kanilang US dollar na ang pinakaginagamit na basehan na currency sa global transactions. Kilala ang bansa sa maraming aspeto, gaya ng Hollywood movies, ang Grand Canyon, historic landmarks, the Stars and Stripes. Okay, at syempre mga kakampi, yan na lang po ang ating latest balita dito sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. And of course, thank you very much sa lahat ng mga natin, ang kaalam. Nagpapasalamat po to si RTBM. At saka sino isa? Soksay. Okay, maraming po salamat sa inyong lahat. Bye-bye and see you ulit dito sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programa totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs.